Let us remain standing. Pause. Yes, it is Communion Sunday. If you have your elements with you, pwede na natin buksan ito. Yan po. Ayan, pero bago po yan, no, let me exhort some things. No? Ang atin pong ginagawang ito no, ay hindi isa lang ritual. Kung hindi ito ay pagkakataon sa bawat isa sa atin to encounter God, no, to experience His presence no, through this sacrament. No, it is a great reminder para sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay minsan inalay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. And this bread represents the body of Christ. And of course, yung liquid na ito na element represents His blood. No, kaya naman I encourage everyone na gagawin natin ito with utmost humility and reverence. Kasi hindi ito biro. Yes, yung ating salvation is free. Tama po ba? But somebody has paid for that price. Great, great sacrifice of our Lord Jesus. So it is an opportunity not only for us to commune with God, but also to commune with each other, with one another. If you see the pictures, no, every time na tayo po ay nag-meet together, something special happens. We do not only meet God, we only meet our brothers and sisters. Diba, no? We with one accord, with one spirit, with one purpose, and that is to praise and worship one God. Hallelujah. Maraming salamat sa patuloy na pagdalo, no? And I encourage everyone na tuwing first Sunday, no, all the more na we see ourselves present for this great opportunity to commune with God and with each one. Amen po ba? Amen. So I think we are ready, to receive the sacraments from the Lord. Hallelujah. Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Hallelujah. Yan, nandiyan na po ba tayo lahat? Nananibago tayo, baka bago yung ating elements. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This is the new cup of my covenant. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin inumin. Hallelujah. Hallelujah. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat for letting us be partakers of this Holy Communion, Panginoon. It is holy and pleasing into your sight, O God. As you see your people, Panginoon, I pray that you empower them, Panginoon, that let this experience, Panginoon, continue, Panginoon, to give them hope, Panginoon, magbigay sa kanila ng pag-asa, Panginoon, magbigay sila, Panginoon, ng desire, Panginoon, to live a life that is pleasing to you, Panginoon. At maraming salamat din na sa kapangyarihang pinagkaloob nyo, Panginoon, through the sacrament, Panginoon, we can now say no to sin, Panginoon, say no to temptation, Panginoon, and have the courage and boldness to obey your will in our lives, Panginoon. Bless your people, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, that they have not imagined even in their lifetime, O God. Thank you, Lord. Please bless this moment, O God. And as we listen, Panginoon, to your words, Panginoon, I pray that you open the hearts, Panginoon. You open our ears, Panginoon. Hallelujah. For what you have to say, Panginoon. At maraming salamat na patuloy mo kaming tinatapik, Panginoon. Patuloy mo kaming inaayos, O God. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na nilalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your patience, O God. When you say, Panginoon, that
Things are already enough in our lives, Panginoon. Thank you for your grace na patuloy naming nararanasan, O God. And thank you, Lord, that today, Panginoon, we could hear your words once again. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, all will say, Amen. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang hirap ng hindi marunong. Nawala siya. Amen, no? Yes, as I always say, welcome home, no, from your COG Gen 3 family. Ayan, no? So, laging yung pagkakataon na tayo po ay magkatipon is always a time to go home to the Lord. No? Like kung itong binabanggit, kasi ako naniniwala na in a week na tayo po ay nasa labas o na tayo po ay in our own circumstances, no, we at times wander away from the Lord. And every time we meet, no, it's our chance to go back to Him. So welcome everybody. At pwede nyo ba sabihin sa katabi nyo na ako po'y nagagalak na nandito ka. 1, 2, 3, go! Yan, no? So this is something special at alam ko that something good is about to happen. So welcome home everybody. Alam niyo po, alam niyo ang ating pong church ay patuloy na nililift up lagi, no? Ang mga salita ng ating Panginoon na even the hardest one to follow. Amen? And today ay ang ating pong title is no difference. Medyo ano siya, no? Medyo hard teaching po siya, no? And I hope na everyone will continue to ask God, no, for His power, no, na para magawa natin ang will ng Panginoon sa ating mga buhay. Gusto niyo ba 'yon? Amen. Siguro wala naman ditong tao na gusto pang saktan ng Panginoon, no, sa ating pong mga maling ginagawa sa ating mga buhay. We want to live a life that is pleasing to God. So the title of my sermon for today is When God Says Enough. Amen? Pwede ba natin ulitin yon? 1, 2, 3, go. Enough. When God says enough. Now, I want to illustrate this phrase, no, by our experience, no, bilang mga anak, no. Nang tayo po'y bata pa, di ba, no, sometimes pinababayaan tayo ng ating mga parents na maglaro o gumawa ng mga bagay na gusto natin. No? Halimbawa, tayo po ay nagbubuhat ng mga weights, ganyan po. No? Pinababayaan lang tayo kahit minsan tayo nahihirapan. Because our parents want us to learn something on our own. No? Marami pa tayong matutunan minsan sa mga paghihirap natin, sa mga struggles natin. At times, our parents allows that. No? Para ang atin pong buhay naman ay punong-puno ng mga life experiences lesson. Pero minsan, no, pag nakikita ng ating parents na parang hindi na natin kaya, no, sabi ng ating ina or ama, enough. Diba? Enough. No? Tigilan mo na yan kasi nakakasama na yan sa'yo. Pero sometimes, ang tigas ng ulo natin, di ba? No, kahit na sinasabi ng mama or kahit na minsan napapalo ka na, pero dahil gusto mo, you want more, no, ay tuloy-tuloy pa rin tayo, di ba? At times, no, kahit na alam mo na yung mali, no, kahit na sinasabi ng parents mo na enough, di ba? Hindi pa rin tayo tumitigil. Kaya nagagalit. Tama po ba? Kaya nagagalit po yung ating mga parents. Minsan nagtatampo pa tayo. Tama po ba? Ano, nagtatampo pa po tayo. Ganon din, actually, yung ating Diyos na nasa langit. Amen?
At times, sinasabi niya sa atin na, anak, tama na. It's enough. Diba? It's enough. It may be some bad things that you commit in your life. You know? Or it may be mga sufferings, mga struggle mo. No? Message na to is not only about hard teachings on the limits of sin that we can do, but this is also a message of comfort to those who are in pain and who suffer, na ang salita ng Diyos sa atin sa umagang ito, may katapusan ang paghihirap. Amen. Just like may katapusan ang kasamaan, may katapusan ang paghihirap. Or maybe you are in a situation right now na parang naguguluhan ka kung saan ka pupunta. Enough of wandering away, sabi ng Panginoon. Please give me your will. Ako na ang papatakbuhin mo ng buhay mo. I will direct you. I will protect you. Sabi ng Panginoon, enough. Sa paghawak mo ng iyong buhay na lagi namang sablay, give it to me. God says, enough. That's a title of our sermon for today. And in life, dahil napakarami nating mga wants, usually ay pag nakakita tayo ng isang bagay na gusto natin, o kaya isang bagay na parang feeling natin ay this is for me, hindi lang tayo gumagawa nito ng more, kung hindi even more than enough. Diba? Gusto natin, for example, kung may paborito tayong pagkain, diba? Pag hinainan mo ako ng paksiw na bangus, kahit isang bandihado o kaya kahit yan lang ulam ko in my lifetime, kaya ko. Di ba may mga pagkain tayo na para sa atin, wala tayong no push button. Basta pag hinain sa atin, bahala na. Kahit may magsisigaw pa, enough! Di ba? Hindi akin to. We always, as human beings, we always have this desire for more. Lalong-lalo na, kung alam naman natin, okay siya. Pero alam niyo po ba, na lahat ng sobra, madalas, ay hindi nakakabuti sa atin. Amen? Siguro yung sobra lang na nakabubuti sa atin, ay ating sobrang pag-devotion sa salita ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, everything will perish except the Word of God. The Word of God is eternal. Walang addiction sa Word of God. And if there is, siguro mas matutuwa pa ang Panginoon. Amen po ba? Gusto niyo bang maging addict? Maging addict tayo sa salita ng Panginoon. What are things that indulge man more than they needed? Ito po yung mga listahan na po na aking pinag-aralan. Una-una ay pride. Yes, we need a little pride. Pero pag sobra na, ay hindi na maganda ito para sa atin. Hindi na siya maganda para sa atin. Sabi ng Biblia, pride goes before destruction. Pride goes before destruction. That's Proverbs 16 verse 18. Tayo po kasi may innate ugali tayo na we want to exalt ourselves. Diba? We want to feed our egos. We needed to be always right. Diba? Gusto natin tama lagi. Pride makes man forget his dependence on God. And this is the sin na nakomit ni Lucifer. Diba? Alam na natin, sabi nga ni Pastor Adjan, alam na nga natin na ang pride ang nagdala sa kay Lucifer sa kabilang dulo, sa kabilang bahagi
no, ng side, no, against God, ay patuloy pa nating finifeed ang ating mga sarili ng pride. And we want to have control of everything. No, parang gusto natin lahat ng outcomes, no, ng ating buhay ay kontrolado natin. We wanted to be master of our faith. Pero alam naman natin na ang may karapatan lang at may nakakaalam ng faith na yon, F-A-T-E, ng ating kahihitnatnan, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya overindulgence in controlling everything in our lives is actually lesser and lesser trust to our God. Amen? Secondly, pleasure. No? Sabi ng Biblia in 2 Timothy 3:4, people now are lovers of pleasure rather than lovers of God. No? Minsan pinagpapalit pa natin yung ating relationship sa Panginoon. Minsan gawain ng Panginoon sa entertainment, no, comfort, and even promiscuity like sexual immorality, or even substance abuse. So when pleasure becomes a God, no, it will always demand more. No? Pag pinagtuunan natin yung mga bagay na ito, no, lagi po tayong nagdi-desire pa ng more of it, no, or more of them. Kaya instead of being lovers of pleasure, we must be lovers of God. So when you are that, no, ang sinasabi ng Panginoon, enough. Amen? Sabihin natin, enough. Number 3, greed. No? The love of money is the root of all evil. Sabi sa 1 Timothy 6:10. No? Money itself is not bad, pero pag ang money na ang nagpapatakbo ng ating mga buhay, no, we will never have satisfaction. Amen? We will never have satisfaction. And it distorts our purpose. No, naging iba na yung purpose natin. No, imbis na dati ay ang focus mo lang ay ang Panginoon, no, nag-iiba na, no, ang focus ng bawat isa sa atin because we want more. No? Actually, yung more sa Panginoon with regards to material things is contentment. Amen? No, yung more than that is actually already greed. Okay, number 4, no? Talk and opinions. Everybody wants to talk. Huh? Bato-bato sa langit, di ba? Gustong-gusto, wala nang nakikinig. Puro tayo po ang nagsasalita. Sabi ng Proverbs, when words are many, sin is not absent. No? When words are many, sin is not absent. So we talk too much and listen na kaunti lang, no? Kaunti lang yung ating binibigay na premium sa ating pakikinig, no? Actually, when you want to learn, no, dapat ikaw po ay nakikinig. Hindi ka nagsasalita. Kasi yung pagsasalita is an evidence na mayroon ka nang natutunan and you wanted to share it. Yan po ibig sabihin ng pagsasalita. No? Pero pag gusto mo matuto, you listen. Amen? But sometimes, gusto natin ay tayo po ay laging Jollibee. No? Kailangan nagmamatter lagi yung opinion natin. No? We at times even involved in gossip. We sometimes even involved in criticism. No? And we even at times indulge too much time, no, sa ating pag-scroll sa social media. Wow, no? Hindi ba kayo nalilito sa sa social media? Parang iba yung pagkilala mo sa tao, tapos iba naman yung nasa social media. Parang nakakalito, di ba, no? Akala ko ganito siya, pero iba naman pala siya. No? So ang hirap, no? Hindi lahat ng nasa social media ay totoo. No? Words without wisdom will cause us harm. And next, anger and grudges. No? Sabi diyan, be angry and sin not.
Do not let the sun go down on your anger. No? So pwede tayo magalit. No? Okay lang naman po yun. Pero if we remain in a longer time na tayo po ay nagagalit, ang tawag doon ay bitter. No? Bitter. Sino po nakakaalam ng bitter? Bitter, ampalaya. Di ba? Mapait, bitter. Alam niyo ba kung bakit yung ampalaya daw ay bitter? No? Sabi daw, dahil wala siya sa bahay kubo. Wala daw siya sa bahay kubo. Kahit kantahin mo po daw yung bahay kubo, wala po daw yung ampalaya. Kaya siya bitter. So, don't harbor hate. Don't harbor grudges. Sisirain ito yung pagkatao. No? Pag may galit kayo sa isang tao, you will be judgmental to him. No? Or to her. Magkakaroon ka na ng kahit na maganda yung ginagawa niya, ay, pakitang tao lang yan. Kasi may galit ka sa kanya. No? Kahit anong gagawin ng isang tao, ay wala ka nang nakikitang tama. Kasi nga, na-overwhelm yung puso mo ng galit sa kanya. Kaya, God says to you now, enough! Amen? Enough. Let us give that up. No? When God says, enough. Fear and worry. No? Dapat wala tayo nito. Do not worry about your life in Matthew 6:25. Yung mga kadugtong noon, no, kung ang mga maya, kung ang mga saparang na mga halaman ay nabubuhay nang walang nag-aalaga, they continue to exist. Tayo pa kaya na mga special na nilikha ng Panginoon? Amen. So, stop worrying. Stop having fear. Dahil hindi ito nakakalugod sa ating Panginoon. No, kasi may promise ang Panginoon that He will handle everything in our lives. So being fearful and full of worry, ay parang hindi mo na pinagkakatiwalaan ang Diyos na iyong sinasamba. At pangpito, no, mga more than enough, ito ay mayroon ako nito, busyness. No? Sabi dyan, no, God said, be still and know that I am God. No, but we often say, I'll be still later. Later na lang, Lord. Di ba? Mas puno pa ng schedule mo para sa sarili mo ang calendar mo. No? Kaysa calendar, para sa schedule para sa Panginoon. Amen? So these are the things that puts us into a situation away from the Lord. No? At minsan ito yung masyadong pinapagtutuunan natin ng pansin, no? Kasi we indulge to it more than enough that God says, tama na, ako naman. Di ba? Amen? No? Tama na, ako naman. So ano po ba ang ibig sabihin ng God says enough? No? Siyempre, ang alam po natin, ang Diyos ay mahabagin. No? Walang hanggan ang kanyang pagmamahal. No? Yan po ang nakalagay sa Exodus 34:6. The Lord, the compassionate God and gracious God, slow to anger and abounding in love and faithfulness. Ito yung pagpapakilala ng Diyos kay Moses. No, before God has given Moses the 10 Commandments, no, bago siya nagsulat doon sa stones o sa mga tablets, no, ay ito muna ang sinabi niya sa kay Moses, no. Inintroduce niya kung sino siya, no. Siya daw ang Diyos, the compassionate, gracious God, slow to anger and abounding in love and faithfulness. So why, Pastor, you say that God say enough? No? Kung siya po pala ay walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Now, alam niyo po, while ang Panginoon natin is full of patience, while He is full of grace, sabi pa nga natin, sukdulan ang kanyang biyaya. Pero this is the truth that the Bible expresses. No? There is limit. Amen? There is limit. There is a threshold. No? Doon sa patience ng ating Panginoon. And patience is not a license. No?
or a permission for us to do everything. No? Kaya, God says, enough. No? God says, enough. Hindi po ito parang freedom natin to do what is not pleasing to God. Remember in one of the letters of Paul, sabi niya, yes, you have freedom. No? Kasi sabi niya doon, everything is permissible, but not everything is beneficial. So lahat pwede natin gawin actually. No? Pero hindi lahat ng gawin natin, hindi lahat ng gusto natin, no, ay nakalulugod sa Panginoon o nagbibigay ng benefits sa buhay ng bawat isa sa atin. That's why God says enough. Amen? No? But of course, no, aside from, sabi ko nga kanina, this is not only about a warning, no, for the judgment, impending judgment of God, for repeated or yung parang intentional rebellion against God. No? Yung God says enough is also a message of encouragement. No? For us who suffer. Amen? For us who experience things na parang hindi na natin kaya. God also says enough for our suffering. Just as there is limit, no, sa mga kasamaan na pwede nating gawin, there is also limit. Wow, this is good news. This is also limit to what can we experience as pain or suffering. Amen? Tayo po ba yung may mga pain ngayon sa ating mga buhay? No? God says to you right now, it's enough. Amen? It's enough. Sabi ng Panginoon, no, kay Hezekiah, I think, no? Sabi niya sa Old Testament doon, nung si Hezekiah ay may sakit, no? And si Hezekiah gusto niyang bibigyan pa siya ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay. So araw-araw siya nagpipray sa Panginoon, araw-araw siyang umiiyak sa Panginoon. At sabi ng Diyos, hindi nalilingid sa akin ang pagpatak ng inyong mga luha. No? At lahat ng pananalangin mo ay aking naririnig. Kaya nga sabi niya kay, I think yung messenger na gustong iparating ito kay Hezekiah, sabi doon, sabihin mo sa kanya na naririnig ko ang lahat ng kanyang mga daing at i-extend ko pa ang kanyang buhay ng 15 years more. So, if God says enough in our suffering, no, tiyak na tutulungan tayo ng Panginoon. Tiyak na i-deliver tayo ng Panginoon. Tiyak na i-rescue tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Marami ka bang affliction ngayon? Sabi nga ni Fernando Po Jr., kapag puno na ang salop, ano daw ang gagawin? Kakalusin. No? Akala ko ay kapag napakaraming punang problema o kaya ay parang lagi ka nang inaapi, kapag puno ng salop, no, ay ikaw na ang kasunod na ipapatulpo. Alam niyo ba yung salop? Yung parang cubes na nilalagyan ng bigas nang wala pang kiluhan noon. No? Pag isang salop, isang ganta yon, isang ganta. So pag puno ang salop, ay hindi pwede yon kasi malulugi ang negosyo. Kailangan ay kalusin para pumantay. No? Ganun po yung salop. No? Kakalusin para pumantay. No? Kaya pwedeng, kapag puno na ang salop, no? Kalusin daw. Sabi. Hindi ba, kapag puno ng salop, siguro talagang 10 pesos na lang yung kilo ng bigas. Kasi sobra na, marami na eh, tama. Joke lang yun. Pero, tama si nanay, no? Nanood siya. No? Halata naman, no? Nanood siya kay Fernando Po Jr. Kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin. Kalusin na. No? Ganun din. No? Kung punong-puno ka na ng paghihirap, no? Kung ikaw naman ay in the other side of enough, na ang dami mo na, parang tigas na talaga ng ulo mo.
Ano? Yes, there is a time for it. No? There's a time for it. Now, here are some examples of God saying enough in the Bible. Una, nung the days of Noah. In Genesis 6, verse 5 to 7. The flood. Di ba? Yung sobrang na kasi ang kasamaan ng tao, no? The human race had become wicked. And the Lord regretted even that He had made human beings. Grabe. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi niya, in the Old Testament, sabi niya doon, parang hindi ko pa hintulutan na mabuhay ang isang tao in flesh, no, habang buhay. No? Kasi nga mahina siya. No? Mahina yung tao. So ganito nangyari dito. No? Pero kitang-kita naman natin dito na in the days of Noah, no, divine judgment. Nakita natin dito yung parang pasigaw ng Panginoon. No? He was so disgusted, no? Parang he grieved a lot, no? Dahil sa sukdulan ang kasamaan ng tao. Kaya anong ginawa niya? No? Nagpadala siya ng baha na at nilipol niya ang lahat except for the family of Noah. So the story is not only about judgment of God, but also His grace sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? Na anumang judgment ang mangyayari, no, we will not be afraid dahil tayo po ay sumusunod sa Panginoon. In fact, it is an encouragement sa bawat isa sa atin dahil alam natin that God will spare us. No? Kung anumang mga judgment ang pagkakaloob ng Panginoon na out, no, of His saying enough. No? Secondly, no, yung Sodom and Gomorrah. No? Remember na yung mga bagay na ito, mga judgment na ito, hindi nangyayari instantly. Hindi yung nagkasala ka tapos mayroon na kaagad. Hindi ito nangyaring ganon. No? Napakaraming mga warnings ang binigay. No? Ginamit pa si Abraham. No? Wickedness reaches heaven. Birin mo yan, no? Earth-shaking. God gave opportunities, even allowing Abraham to intercede. But there is a point, no, sa buhay natin that God says enough. No? At dapat pag narinig nyo na yung bagay na yon, yung warning ng Panginoon na enough, para hindi ka mapalo, no? Para hindi ka masaktan, hindi ka madisiplina, dapat mag-repent po tayo. Pero dito, kahit na sa paulit-ulit na warning ng Panginoon, still persisting yung sin doon sa Sodom and Gomorrah. This is a confirmation, no, that the sin of homosexuality is not pleasing to God. No, yes, we love homosexuals, but homosexuality is not permitted by the Lord. That's the truth, no? Maybe, bakit naman, no? Pero yan po ang utos ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa after several warnings, no, at pagmamakaawa ni Abraham, no, God allowed, no, these people to go out of the land bago niya pinaulanan ng asopre, no, ang bayan at sinunog ang bayan ng Sodom and Gomorrah. Yes, God says, enough. Enough. Mahirap yon. It's a stern warning sa bawat isa sa atin that we cannot take God, no, for granted. No? Even dun sa binasa natin sa Exodus 34:6, nakalagay dun na ang Panginoon ay nagpapala sa mga tao, in generations to generation. Pero sa verse 8, nakalagay din po doon na ang Panginoon will not tolerate sin. And He will punish those who commit this, no, in generation and generation din. Nakakatakot, no, at nakakabahala maging sa other side ng coin.
No? And even at times, Christians experience that. No? Na tayo po ay parang naging kaaway ng Panginoon dahil sa ating pagsalansan sa mga kalooban ng Diyos. Si Pero, no? 10 plagues. No? Bago po siya, no, bago nila hinayaan na makalabas ang bayan ng Diyos doon sa Ehipto. Sabi ng Diyos, no, in Exodus 11:1, I will bring one more plague on Pharaoh. After that, He will let you go. Sometimes, kailangan pa natin maka-experience ng mga pestilence, ng mga circumstance sa ating mga buhay for us to respond to enough ng ating Panginoon. Gusto niyo ba yun? Na kailangan pa tayo ng 10 plagues na bago po tayo mag-respond sa Diyos? Wow! This is the message of God today. Enough of our sins. And sa pang-apat, ito na po yung message of enough that is very encouraging. The suffering of Job. Si Job po ay isang tao na blameless. Pero pinaranas siya, inallow siya ng Panginoon to suffer. No, alam natin yung istorya niya. Siya po ay mayaman, no? At kinuha ito sa kanya lahat. Mga anak niya na 10 ay kinuha din sa kanya. Lahat, practically everything ay nawala sa kanya. At emotionally, no, siya po ay patuloy na pinapasakitan ng kanyang mga kaibigan, no? And even yung kanyang asawa, no, ay siya po ay dinidiscourage at pinagsasabihan pa na iiwan niya yung kanyang Diyos. No? Pero dahil si Job in all of this did not sin. Although alam natin na siya din ay nagtanong sa Panginoon, no? Bumaba din ang kanyang pananampalataya. But in all of this, siya po ay pinarteksyonan ng Diyos. No? And when God throws some question to him, no, at na-realize niya na talagang ang Panginoon ay sovereign, no? And in this case, no, nang nakita ng Panginoon na hindi nagpa-falter, hindi nagbabago ang pananampalataya ni Job, sabi ng Panginoon, enough of your suffering. At alam niyo ba kung ano nangyari? No? The Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. Gusto niyo ba yun? Sige, pwede pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito'y katunayan, no, na minsan ng mga suffering sa ating mga buhay, no, na akala natin lahat ng ito ay dahil makasalanan tayo o dahil tayo ay nagkasala, no? Kaya sinisisi natin ang ating mga sarili. Nagkasala kasi ako kay Lord, kaya mahirap tuloy ako, kaya ito tuloy yung aking kalagayan. Yes, pwede. Pwede yun. No? Pero there are times na kahit na wala kang kasalanan, ikaw po ay nagsasuffer. Amen? No? It's to test your faith. Amen po ba? And when God, no, sees, no, na ikaw po ay mananatili despite of all this, no, God will say, enough. Enough. Amen? No, so alam niyo po, in Psalms, no, may nabasa ako doon na lahat daw ng ating mga hinaing sa Panginoon ay hindi nalilingid sa Kanya. At lahat ng ating mga luha ay naka-record. Lahat pala ng patak ng luha natin ay naka-record sa Diyos. Kaya it is really encouraging na ang Diyos natin ay hindi natutulog. At tiyak ang Kanyang pangako na i-deliver tayo. No? Kaya minsan wait lang po tayo. Maybe the time is now. Amen? Hindi natin alam, no, na kung ano man ang mga kahirapan natin ngayon, mga struggles natin ngayon na naramdaman, no? God says enough. No? Just offer these things sa Panginoon. No? Kasi ang Diyos naman natin ay tapat. Sa Hezekiah, di ba sabi ko nga, nung siya yung umiiyak, nakiusap sa Panginoon, and extend ng Panginoon ang kanyang buhay. Amen? And even these Ninevites, sila po ay sobrang makasalanan na. Sila po ay sobrang, sabi ni Nahum, ay mga people na hayok sa dugo. No? They are known for violence, no, for lying,
No? Pag nagpunta sila sa sakupin ng mga bansa, binabalatan nila yun, tinutorture, no? Nililibing na buhay, ganun po sila. Ka-bloodthirsty. No? At talagang si Nahum, nag-foretell na siya o naghula na siya na i-distract ng Panginoon ang bayan ng Nineveh. Kaya nga si Jonas, kilala naman natin si Jonah, di ba? No? Kaya nga pinadala siya para warningan ang Nineveh ng 40 days daw ay this city will be distracted, no? Or ito po ay magkaroon ng distractions, no, kung hindi sila magsisi ng kanilang kasalanan. 'Di ba si Jonah, no? At na ayaw din pumunta doon, no? Buti na lang ay nalulun siya ng dilis, no? Ay, dilis ba? Ano ba? Ano ba? Ano pala malaking balyena, akala ko dilis, no? Kung ikaw ba naman ay kainin, no, ng isda at iluluwa, siguro naman ay titino ka na. Amen! Kaya, alam nyo, nang magsisi ang mga taga-Ninevites, no, when God saw their actions, that they had turned from their evil ways, He relented from disasters. And He had threatened to bring upon them. So, hindi tinuloy ng Panginoon. Pero kung basahin nyo kasi yung Nahum, no, bumalik sila doon. No? Pero ito yung, ang lesson dito ay, pag tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan, ay ang Diyos ay tapat para tayo patawarin at i-bless tayo because of our obedience. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. So, sa mga sa mga experience na to, makikita natin that there are three products, no, of things or products ng pagsabi ng ating Panginoon na enough. Unang-una, no, judgment may come. In the case of Noah, in the case of Gomorrah, in the case of Nineveh, no, in the case of the Pharaoh, no, judgment may come. But even in his judgment, no, he is still just. No, kaya mga kapatid, no, ay wag nating hayaan na yung grace ng Panginoon ay ating maabuso. Ang grace ng Panginoon is not a license to sin, but it is a window to repent. No? Kahit gaano pa tayo makasalanan, no? Kung tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan at tayo buhay pa, no, ay pwede tayong patawarin ng ating Panginoon. Amen? Naalala niyo ba yung magnanakaw sa krus? Di ba? Magnanakaw siya eh. Siguro punong-puno siya ng kasalanan. Kaya nga siya binitin. Kaya nga siya hinang sa cross because of his sins. Pero dahil nagsisi sa kasalanan niya at inaccept na si Jesus as his personal Lord and Savior, right there and there, God brought him to heaven. Amen? So wag nating hayaan na we will be into a position of a place na parang hindi na tayo makabalik. No? Alam ba natin yan na mayroong ganong mga illustrations sa Bible na pag tayo po ay sobra-sobra na, no? Sobra na yung unli na tayo sa ating ginagawa. No? Sinasalaula lang natin, no? Pasamba-samba tayo pero iba pala yung ginagawa natin. No? Parang inaano natin yung parang iniinsulto natin. No? We intently rebel against God. You know? We will come to a point of no return. Na pag nandun na tayo sa threshold na yun, ay parang hindi na tayo makakabalik. Yun ang nangyari actually kay Pharaoh. No, dahil sa sobrang kasalanan na ginagawa niya towards the people of Israel, anong ginawa ng Diyos? No? Hinarden niya yung puso ni Pharaoh. Gusto niyo ba yun? No, dahil nga parang wala na tayong respeto sa Diyos, ay papatagyasin na ng Diyos ang puso natin na kahit na gumagawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo nakukonvict. Hindi na. Parang okay lang sa ating gumawa ng kasalanan kasi hardened na yung heart natin. No? Kahit alam natin kasalanan, ginagawa pa rin natin.
Kasi nga, nandun na tayo sa point na kalyo na ang ating, hindi na tayo nakinig dun sa sinasabi ng Panginoon na enough! Hindi. Naalala niyo si Esau, di ba? Si Esau, di ba, pinagpalit yung kanyang birthright, yung kanyang blessing sa isang mangkok ng sinigang or tinola, basta may sabaw. Di ba? Stew. Just stew. No? Di ba? Pambihira, no? Future mo, opportunity mo, no, right mo, pero ipagpapalit mo lang, no, sa isang pagkain. And sometimes, parang ganun tayo. We replace our being child of God with temporal things. Mga panandaliang aliw, mga panandaliang saya. Ano? Nire-replace natin yun. Parang ganun ang nangyari kay Esau. At alam niyo po ba, in Hebrews, I think na nakalagay doon, no, na kahit pa umiyak na si Esau, no, he was in tears, nagmamakaawa sa Diyos, na ibalik na sa kanya yung kanyang right, it was not given to him. Kasi may threshold. No, hindi ko alam kung ano yung threshold ng Panginoon. Siya lang nakakaalam. But I want you to know that there are cases in the Bible na ganyan. No? Yes, habang buhay tayo, may pag-asa, pero sometimes we can even just wonder na bakit yung taong ito ay kahit ano na ang pangharal ko sa kanya, hindi talaga siya nagsisisi. Hindi siya talaga lumalapit sa Diyos. Maybe, his heart is already hardened. At bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo yung pinakalas na tao na mangyari sa atin yun. Dapat hindi tayo ganun. Amen po ba? Because when God says enough, we will listen. Amen? When God says enough, we will surrender. When God says enough, we will obey. Amen! Parang konti na lang nag-i-amen. Amen! Ayan. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Secondly, hindi lang naman puro warning, yung more than enough, or yung enough. Deliverance will come because He loves justice. No? Kung ikaw ngayon ay nagsasuffer, you feel like unjustly treated ka, no? You feel like parang pinabayaan ka ng mga mahal mo sa buhay, or maybe tinraidor ka ng ibang tao. No? Ito ang pangako ng Diyos sa iyo. Psalms 34:19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Amen? Tiyak yun. Sabi mo sa katabi mo, tiyak yun. Tiyak yun. Na i-deliver ka ng Diyos sa iyong mga kaaway. I-deliver ka ng Diyos sa iyong mga problema. There is enough sa Panginoon. Amen? Sabi nga natin, enough! Mayroong enough sa Panginoon. Amen? And of course, a new season begins because it closes doors to open better ones. Sometimes ganun tayo, Parang feeling natin ay we are left behind. No? Parang hindi naman tayo dumadanas ng sobrang kapagsubukan o hindi naman tayo doon sa extreme ng kasalanan, pero parang walang nangyayari sa ating buhay. No? Parang umano lang tayo sa agos. No? O hindi tayo mainit, hindi rin tayo cold. No, sabi nga ng Panginoon sa Revelation, hindi rin ko rin gusto yan. Nasa gitna lang kayo. No, kailangan talaga mainit kayo sa akin. Kaya times when door closes in your life, huwag tayong masyadong attached. No, huwag tayong attached doon sa mga posisyon o kaya sa mga status natin, no? At times pagsubok lang po yan ng ating Panginoon because He wanted na tayo po ay mapunta sa mas magandang kalagayan. Now, these are what we call redirection. Sabi ko nga dito, sometimes God doesn't change your situation because He's trying to change your heart. Amen? He's trying to change you. Or other times, He redirects your path. Tinatanggal ka sa present mo na situation, in order to protect you. Kasi siya lang nakakaalam In His wisdom, alam niya kung ito'y nakakabuti sa'yo. Kaya tinatanggal ka na dyan. Amen po ba? At He prepares you
or position you for something even greater. Yan ang Diyos na sinasamba natin, kapatid. Hallelujah. Palakpakan naman natin po ang ating Panginoon. So, all in all, the message of God is this today, no? Enough of sin. Amen? Sabihin natin, enough of sin. Yes, enough of sin. No? Kasi ito lang naman ang nagsiseparate sa atin sa Panginoon. Ito lang naman ang isang bagay na mula noon hanggang ngayon, yan na po ang patuloy na nagbibigay ng kalungkutan sa ating Panginoon. Kaya pag pinalaya na tayo ng Diyos sa kalagayan na yun, no, wag na nating balikan. Amen po ba? Na wag na tayo magmulto. Amen. No, dapat po ay maging seryoso po tayo kasi nakakatakot yung point of no return. Nakakatakot yung threshold. No, baka pala threshold ka na pala, kaya pala hindi ka na nakaramdam na kinoconvict ka ng Holy Spirit. No? Pero I feel na habang tayo po'y buhay, no, at habang po tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Amen? Kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin siya. Enough of our sufferings. No? Enough of our slumber. No? Wake up. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wake up! Baka naman may pinapagawa ang ating Panginoon, pero we keep on delaying it. No? Lagi tayo, next time na lang, Lord. Next time na lang ako attend. No? Siguro kung wala na akong trabaho, araw-araw na ako sa church. Wow. No? Ang iba naman, siguro kung may trabaho na ako, talagang lagi ako sa church kasi magpapasalamat ako kay Lord. Diba? Gumising tayo. Amen po ba? So, palakpakan natin ang Diyos at tayo ng lahat ay tumayo. Hallelujah. So, which side, tanungin ko kayo, which side of enough are you on? Saang bahagi ka ng enough nandun? Ikaw ba ay sa sitwasyon na you are hearing God's warning ngayon? Winawarningan ka ng Panginoon? Or nasa situation ka ngayon na you need God's help. You need God's deliverance. Again, nasa situation ka ba ngayon na parang may ginagawa ka and God is warning you? Or nasa sitwasyon ka na kailangan mo ng rescue? Today, God says, enough. Suko natin ang lahat ng ito sa Kanya. At hayaan natin na kumilos ang Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Or are you now living in rebellion? Or are you living in repentance? Let us ask God sa kapangyarihan para tayo po'y makapamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya. That is our goal. Amen po ba? Kaya enough of rebellion. Enough of rebellion. At ito'y makakamtan lang naman natin pag ito po isuko natin sa Diyos. Pag ito po ialay natin sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, mapalad po tayo na tayo po ay narito. Mapalad po tayo na dinala tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Mapalad tayo na nakakinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na mag-aakay sa atin sa buhay na patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan at buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. As we sing this song, I invite everyone, kung mapuno man ang altar na ito, walang problema. Ang importante ay may aalay natin yung mga enough natin sa Diyos so that our lives will never be the same again after this. God is knocking at your door now. He is calling you to come in His altar and present yourself. Cry out to God.
Cry out just like Hezekiah. Tell God that you desperately need Him. Amen. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.